Clarence point of view. Bugbog at duguan ng mukha, lumiit na mga mata ko at alam kong nangitim ng palibot noon dahil siya malakas sa suntok na natamo ko mula kay Benedicto. Pero hindi ko alintana yon. Maging ang mga tingin sa akin ng mga taong nadadaanan ko. May ilang mga nurses ang gustong lumapit sa akin, ngunit mga nag-atubili dahil sa seryoso at duguan kong mukha. Hindi tuwid ang paglalakad ko. Panaka-naka pa akong napapatigil at napapasandig sa dingding ng hospital dahil nararamdaman kong nagsakit at pagod sa buong katawan ko. I should stop pero ayaw ng isipan ko. I can't stop right now. Nakapag-umpisa na ako, napangisi ako ng sa wakas ay marating kong pakay na kwarto. Muli kong hinilang mga pa ako papunta doon dahil maging ang mga yun ay parang nakakadena na sa sahig. Ayaw nang kumilos ng kusa, padarag kong binuksan ang pinto ng kwartong pakay. Halos lumagabog yon dahil sa pagkakabangga sa dingding na ikinagulat din ng mga taong naroon. Clarence, halos sabay na sa ating Mrs. Montenegro ni Miriam. Ewan ko kung saan sila mas nagulantang. Sa pagdalo ko bigla o sa itsura ng mukha ko ngayon. Clarence, ano nangyari sa'yo? Nilapitan ako ni Mrs. Montenegro. Nang akma niya akong hahawakan ni tinabig kong kanyang kamay. Napatda siya pero wala akong pakialam, maging kahit na sino pa siya o mas nakakatanda siya sa akin. Ang kagaya nila ay hindi nirerespeto. Clarence, ano bang problema mo? Huwag mong bastusin ang mama ko. Baka nakakalimutan mong magiging asawa ko ng boss. Humalakak ako ng malakas na marinig ang sinabi ni Miriam. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay tumigil na siya dahil sa malakas kong halakak. Halakak na nakakaloko. Halakak na may pang-uusig. Nang mapagod akong tumawa, ay matalim ko siyang tinitigan sa kanyang kama. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Hindi maatimang nag-aapoy ng mga mata ko, maging si Mrs. Montenegro rin natigilan. Napaatras nga mula sa kinaroroonan na para bang may apoy akong dala at baka mapaso sila. Are you happy, Miriam? Tanong ko nakakaloko. Muli siyang bumalik sa akin. Napalunok. Oh, what are you trying to imply? Nautal na eka niya. Muli akong ngumisi. Naglakad patungo sa kinahigaan niya. Bumaba ang tingin ko sa kanyang paang nakakast. Kumuyom ang kamao ko. Sa isang iglap tumaas yun at sumuntok sa kung saan. Napasigaw si Miriam na bigla kong pinukpok ang paa niya. Sumigaw siya at namilipit sa sakit. Clarence! Sumaklolo si Mrs. Montenegro sa anak. Ipagbabantali ng pagtawag niya ng malakas sa pangalan ko. Tinulak pa ako palayo doon pero hindi ako tuminag. Kahit pagod ang katawan ay nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tinignan ako ng matalim ni Mrs. Montenegro, galit na para bang may magagawa siya. Hindi niya pa rin pala naintindihan na wala na silang kinakapitang kapangyarihan. Wala na si Benedicto na laging nasa likod nila. Ano ba tong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Kung malalaman to ni Benedicto, sigurado kong paparusahan ka niya. Muli akong tumawa. Pumaibabaw yon sa buong silid. Si Miriam ay mukhang natatakot na sa akin, samantalang nagpakita pa rin ng katapangan si Mrs. Montenegro. Pero may bakas na yun ng pag-aalala at takot. That's what I want. I want them to feel fear. Gaya ng mga takot na naramdaman ni Angelina sa mga pagkakataong pinagkakaisahan siya. I remember when she was beaten up, nagkasakit pa siya noon. Wala akong nagawa, wala akong ginawa kundi ang panoorin ng paghihirap niya. Hindi man niya makita ang nangyayari ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong bigyan siya ng hustisya sa mga taong nagpahirap sa kanya. I'm sorry, I thought it was just an act. Yung magsakit-sakitan para makuha ang gusto. Halos lumuwang mga mata nilang mag-ina sa sinabi ko. Huling-huli sa aktong mga kilos nila. Nagkatinginan sila, nag-usap ang mga mata. Pero wala akong pakialam. All I want is them to suffer also. May kinuha akong papel mula sa jacket na suot ko, nilatag ko yun sa mismong kamang kinaroroonan ni Miriam. Maghanap na kayo ng malilipatan, ereremata na ng bangkong bahay ninyo. Lalong nalaki ang mga mata ni Mrs. Montenegro. Hinaklit niyang papel sa kamat binasa. Their house is foreclosure. 1 linggo na lang ang palugit sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Akala ko si Benedicto nang bahala. Hindi makapaniwalang saad niya. Nanginginig ang boses na tumingin sa akin. Nagbibiro ka ba? Bakit hahayaan ni Benedicto na mawala ng tahanan ng anak ko? Tumingin ako kay Miriam na halos hindi na nakakilos dahil sa gulantang. Alam kong alam niyang nangyayari. Hindi may pagkakailang alam niyang nabison sila sa mga kasinungalingan nila. Why not ask your lovely daughter, Mrs. Montenegro? Eka ko, naroon pa rin ang nakakalokong ngiti sa mga labi ko. I love seeing them like this.
Taken aback, walang magawa kundi pagpatuloy ang pagsisinungaling para kaawaan, lalo na si Mrs. Montenegro na siyang utak ng lahat. Minanipula ang anak dahil sa kasakiman. Naawa ako kay Miriam, pero ang awa na yun hindi sapat para maging malambot ako sa kanila. She has choices to do. May mga bagay na talaga lang mas pinili niyang mali kaysang tama. Swerte na sana siya, pero hindi niya pinanghawakan ang bagay na yon. Hindi niya pinanghawakan ng mabuti si Benedicto. She has all the means to make him fall in love. A deeper love, pero mas minabuti niyang lokohin at magsinungaling kay Benedicto. Now it's time for them to pay for that. Anong nangyayari, Miriam? Hinarap ni Miss Montenegrong anak. Miriam, anong pinagsasabi ng lalaking yan? Sinigawan ni Miss Montenegrong kanyang anak. Biglang pumalahaw si Miriam ng iyak. Nagulat ako nang niyugyug sa balikat ni Mrs. Montenegro si Miriam para sumagot to. Pero iyak lang ang naging kasagutan ni Miriam. Humarap na muli sa akin si Mrs. Montenegro. Dahil ba ito kay Angelina, ha? Anong sinabing kasinungalingan ng babaeng yon? Iharap niya siya sa akin, makakatikim siya sa... Hindi ako pumapatol sa babae o sa matanda, pero napika ako sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. I threw a paper to her kasama ng maraming pera. Nagkalat yun sa paanan niya pagkatapos sa tumama sa kanyang muka. You want money? Take it, kabayaran yan sa kagalingan yung manlinlang ng tao. Tinalikuran ko sila. Tumigil lamang ng matapat na sa pinto. By the way, those are the reports I have gathered. You can have it. Hope it will haunt you all for your life. Iniwanan ko sila, tapos ng mission ko doon. I left Angelina's medical report also. Para kahit papano sundutin sila ng kanilang konsensya. Kung meron man sila noon. Angelina's point of view. Malamig na hangin ang dumadampi sa aking balat habang nakatanaw sa labas. Hinayaan kong laruin ng hangin na pumapasok sa bukas na bintanang buhok ko. Ginusto kong pumesto sa pwestong iyon sa bus dahil nalulula ako sa mahabang biyahe. Biyaheng papunta sa lugar na inihanda ni Enric para sa kaligtasan ko. Si Enric, mabigat pa rin sa akin ang nangyari sa kanya at sinisisi ko si Benedicto. Alam ko, kaya niyang gawin ng ganong kasamang bagay para saktan ako. Parusahan, nagawa na niya yun sa ibang mga nakapaligid sa akin para pasakitan ako. Para takutin, hindi malayong mangyaring kagagawa niya rin ang nangyari kay Enric. Napakasama ni Benedicto. Hindi ko mapigilang muling mapaluha. Ang minahal kong lalaki sa buong buhay ko, kayang pumatay para saktan ang damdamin ko. Nagtagumpay siya, hindi niya lang pinatay ang taong naging mahalaga na rin sa akin. Pinatay na rin niyang pagmamahal sa puso ko. Hindi ko mapigilang mapahikbi habang naalalang mga pasakit na tala ng pagmamahal ko kay Benedicto. Mga pasakit na naging dahilan sa muntikan kong pagsuko sa buhay. Humaplos ang mga kamay ko sa aking tiyan. Buti na lang dumating ang anak ko. Dumating siya sa mga panahong pasuko na ako. Miss, okay ka lang? Nagulat ako na biglang may magsalita sa tabi ko. Hindi ko napansin na may katabi na pala ako. Kanina kasi mag-isa lamang ako doon. Nakaidlip ako at muling nagising habang malayo ang isip. Walang pakialam sa paligid. Lumingon ako sa lalaking nagsalita. Sa unay kinabahan ako dahil sa itsura niya. May benda kasi ito sa buong mukha na kahit nakakap at nakasalamin ay mahalatang mga bandages sa mukha niya. Sorry miss, natakot ba kita? Ani ang muling nagsalita. Umusod siya palayo konti sa akin. Sinubukan kong umiti bago umiling. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Nanginginig ang kanyang kanang kamay na para bang may sakit. Napatitig ang mga mata ko doon. Medyo nahiya ako ng hawakan at pigilan ng kaliwa niyang kamay. Ang kamay niyang hindi matigil sa paggalaw. Nerve damage. Ani ang tila nagpapaliwanag pa sa akin. Sorry, ako naman, hindi ko intensyon na iparamdam sa kanyang awa. Muli akong lumingon sa mukha niya nang maringgan ko siya ng mahinang pagtawa. No need to say sorry miss. Sanay na ako sa mga bagong nakikilala ko. Sawa na rin akong kaawaan kaya please don't say sorry. Ngumiti siya. Kita ko mapuputi niyang mga ngipin. Paus din ang boses niya. By the way, bago ka ba dito sa probinsya? Ayaw ko sana siyang sagutin pero mukha naman siyang mabait. Oo, parehas tayo. May tinatakasan ka? Umiwas ako sa biglang tanong niya. Bakit kaya yun ang naisip niya? Nakakatawa. Oops, sorry. I think too personal ng tanong ko. Ngumiti ako pero saglit ding napawi. Habang iniisip kong baguhan ako sa lugar na yon. At mag-isa bigla akong nakaramdam ng takot. Me too, bago lang na pumunta sa lugar na to. Actually, it was my first time traveling alone. Gusto kong takasan ng buhay sa syudad. Muli akong bumaling sa lalaki.
I sense sadness on his tone. Parang hindi na ako muling nagsalita para pagaanin ng loob niya. I just listened to him. Makwento siya, sa totoo lang. Ang inakala kong tahimik na biyahe ay naging maingay dahil sa lalaking katabi ko. Hindi siya nawawalan ng kwento, hindi ko na malayang nakarating na kami sa terminal at nagbabaan ng mga pasahero. Do you know where to go? Tanong niya nang tulungan ako makababa. Kinuha kong papel sa bulsa ko. Address yun ng kumbentong pupuntahan ko, pinakita ko sa kanya. Sandali, hanap ako ng masasakyan natin, eka ng lalaki. Hindi ko pa tinanong kung anong pangalan niya, ayaw ko na rin namang makipagkilala. Nang bumalik siya, sakay na siya ng isang tricycle. Sakay na, alam ni Manong kung saan yan. Ihahatid ka na muna namin bagong lugar na tutuluyan ko. Sumakay ako ng walang pag-aalinlangan. Mula sa terminal ay bumiyahin na naman kami ng halos 30 minuto. Nang tumigil ang tricycle sa harap ng isang malaking gate ay bumaba na ako. Maglalabas sana ako ng pambayad ko nang pigilan ako ng lalaking kausap kanina. Bayad na, inarkel akong tricycle, ani nito. Salamat, yun lang ang nasabi ko. Ngumiti siya. Na kahit puno ng bendang mukha niya ay nagra-radiate pa rin doon ng kasiyahan. Mukha siyang masaya sa kabila ng pinagdadaanan niya. Take care, I might see you around. Tumango ako, kumaway ako nung paalis na sila. Hinayaan ko mawala na munang tricycle sa paningin ko bago ko muling humarap sa gate. May malalaking letra, ang nakasulat doon, Safe Haven. Am I really safe? Kami ng anak ko? Yun ang katanungan sa isipan ko simula nung umalis ako. May doorbell sa labas ng gate kaya pinindot ko yon. Nakatatlong pindot yata ako bago may babaeng nagbukas ng gate. Nakadamit to ng pangmadre. Nang magtamang mga mata namin ay agad siyang ngumiti at tumango. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko at igiya ko papasok. Walang tanong na nanggaling sa kanyang bibig ko sino ako at anong pakay ko. Inaasahan ka na namin dito, Angelina? Kusang tumigil ang mga pa ako nang tawagin niyang pangalan ko. Tumigil ako sa paglalakad at nagtatanong ang mga mata. Tiningala niya ako dahil hindi hamak na mas matangkad ako. Maamong mukha niya at may lumatay sa kanyang pagkakangiti. Ako nga pala si Sister Fatima, Angelina. Gaya ng sabi ko, inaasahan ka na namin dito. Ibinilin ka na ni Enric sa amin bago pa man siya. Parang dinurog ang puso ko nang tila maiyak si Sister Fatima. Hindi niya masabi ang kasunod na sasabihin. Alam ko ang kasunod ng mga kataga niya. Gaya ko nasasaktan din sila sa pagkawala ni Enric. Sa Enric na walang hinangad ko hindi ang kabutihan at kasiyahan ko. We will take care of you. Binilin ka na rin ni Enric kay Dr. Luigi. Siya nang bahala sa'yo, sabi ni Sister Fatima. Muli akong hinawakan sa aking kamay at hinila papasok. Muli niya akong niyakag. Papasok sa malaking gusali. Hindi na ako nagulat na makita kong maraming gaya ko. Naghanap ng kanlungan doon. Hindi yun basta-bastang kumbento. Totoo ang sinabi ni Enric, lugar yon kung saan ay magiging ligtas ako. Kami ng anak ko. Enric, salamat dahil kahit sa huling patak ng buhay mo, ako pa rin ang inalala mo. Maraming salamat. Safe ako, safe kami ng anak ko. Makakapagpahinga ka na. Huwag mo na kaming alalahanin pa, yun ang pinakadalangin ng puso ko ngayon. Maging panatag na sana si Enric dahil ako panatag na narating ang lugar kung saan kami mag-umpisang muli ng anak ko. Alam kong mapapangalagaan ako dito, mabubuhay ako kasama ng aking anak. Benedicto point of view. I woke up feeling empty. Hindi ko alam kung ilang araw na ako naroon sa kwarto ni Angelina. Hindi ko na rin matanto kung anong araw o gabi. I just lie down there, waiting for Angelina to come back. My heart was crushed in a million pieces. Hindi ko matanggap na iniwan niya na ako, nawala na talaga siya sa buhay ko. Ang tanging naiwan sa kwartong iyon ay ang amoy ng naiwan niya. Her sweet scent that I want to inhale, na kapag nawala na yon, ayaw ko na ring huminga, ayaw ko na ring mabuhay. I sense her like a ghost, parang nakikita ko siya tuwing pipikit ako, parang multong nagmumulto sa katauhan ko. Angelina, nagsisisi na ako. If this is to make me suffer, I am suffering now. Please come back to me now. Anas ko sa madilim na kwartong yun, hindi ko na maramdaman ang kamay ko. Hindi ako kumakain, hindi umiinom. Dahil kapag gumalaw ako, baka hindi na ako makabalik pa sa kamang kinahigaan ko. I don't want to lose even her scent. My right hand is still numb and broken. Hinayaan ko lamang yun if it makes Angelina happy. Kahit na maputulan pa ako ng kamay itatanggapin ko. Bumalik lamang siya sa akin. Angelina, gusto ko muling isigaw ang pangalan niya. But I don't have a voice.
Namamaos na ako ng gusto, my mouth is dry. Nagtataka nga ako dahil ang mga mata ko hindi na nawawalan ng luha. Benedicto, oh my God! Biglang bumukas ang pinto, isang bulto ng taong nakatayo doon. Napapikit ako tatakpan kong aking mga mata nang biglang lumiwanag sa loob ng kwarto. Ang taong yun ay binuksan ng ilaw para makita ako. Turn off the lights. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw. Pero wala na akong lakas para gawin yon. Nangihina ako. Ayaw ko makita ko ng kung sino sa kalagayan ko. Benedicto, why are you doing this? Sa tingin mo ba, may babalik mo sa Angelina kung may mangyari sa yung masama? Pagkarinig sa pangalan ni Angelina ay muli akong nagmulat. Nasilaw ako sa ilaw pero hindi nagtagal ay unti-unting lumiwanag ang mukha ng taong naroon. Si Sofia, malungkot ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Naupo siya sa gilid ng kama, maluwalo ang mga mata niyang humigatin at pinantayan ng pagkakahiga ko. Halos hindi ko na kayang iangat ang ulo ko dahil sa pangihina. Bakit narito ka, Sofia? Mahinat pa sa tanong ko. Muli akong pumikit kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata ko. Of all the people, bakit si Sofia ang nandito? Pababayaan ko bang bunsong kapatid ko na ganito? Benedicto, please don't waste your life. Umiling kahit na wala ng lakas. Lalong bumuhos ang luha sa mga mata ko. I don't know what pain me now. I am in pain yet numb. San ba ko banda nasasaktan ng gusto? My body feels so numb, yet I am hurting. So much, Sofia, iniwan ako ni Angelina. I lost her kung kailang handa na akong tanggapin sa sarili ko na mahal ko siya. Iniwan niya na ako. Para kung batang nagsusumbong, humagulhol ako. Hindi ko mapigilang umiyak. Gusto kong ilabas ang bigat sa dibdib ko. Sofia, how can I live now? Paano ko mabubuhay kung hindi ko alam kung anong nangyayari kay Angelina? She's sick, she's carrying our baby. Paano ko mabuhay kung sa ibang lugar naghihirap siya? Ang mga isipin na yon ang lubos na nagpapabigat sa dibdib ko. Ang dumudurog ng labi sa puso ko. I know Angelina is tough and a fighter. But with her condition, makakaya ba niya? Natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Mas marinang pagpikit ko ng mga mata nang maramdaman ko ang palad ni Sofia sa pisngi ko. Hinaplos niya yon. Pinahid ang mga luhang bumasa doon. Bakit ka ba nagkakaganito, Benedicto? Ang dami pang pinagdaanan para maging mahina ng ganito. You face them all without backing up. Bakit ngayon? Nagmulot ako ng mga mata. Kahit malabo ay inaninag ko si Sofia. Gusto kong salubungin ang mga mata niyang puno ng lungkot, awa at pag-aalala. Do you think she'll be happy to see me like this? Mawawala na bang galit niya sa akin if I'm suffering, Sofia? Babalik na ba siya kapag nagdusa ako ng labis? Umiling ng maraha si Sofia, umiiyak na rin. I deserve this, Sofia. Kulang pa to sa mga naibigay kong pasakit sa kanya. If only I had listened to you back then. If only I believe her. If only I had listened to my heart. Ang daming what if sa sarili ko ngayon, pero huli na ako para ma-realize ang mga yon. Huli na ako para hawakan siya at huwag hayaang umalis. Niyakap ako ni Sofia, mahigpit. Nakakasakal na hindi ako makahinga, nanikip ang dibdib ko sa sobrang bigat. Benedicto, everything's happened for a reason. May mga bagay na kahit na gusto nating panghawakan ay hindi mangyayari dahil hindi yun nakalaan para sa atin. Sometimes, people just come to our lives para turuan lamang tayo ng leksyon sa buhay. Para hindi na muling magkamali. Dadaan lamang sila, hindi mananatili. Maybe Angelina is one of them. No, Angelina needs to stay with me, Sofia. She needs to stay because she's what I need. She's what I want. Asik ko, tinabig ko siya. Pinagtulakan, I don't need her to coax me when she's only putting salt to my wound. Kahit katotohanan pang sasabihin niya. No, Angelina needs to come back to me. Okay. Then if you want her to come back, if you want to find her, don't do this to yourself. Paano mo siya hanapin ko ngayon pa lang? Parang sinusukuan mo na siya, Benedicto. Pati buhay mo parang gusto mo ng sukuan. Get up, find her. Those words from Sofia, para siyang tubig na bumubuhos sa akin. Tama siya, ano bang ginagawa ko? Imbis na hanapin ko si Angelina, narito ako, nagmumukmok sa tabi. I need to find her pero wala akong lakas para bumangon. Wala na akong lakas para harapin ang lahat. Marami akong pinabayaan. Benedicto, I hear Sofia calling me but it's hard to respond to her.
Bumuka ang bibig ko para magsalita at walang lumalabas na boses. Benedicto, are you okay? Bumangon si Sofia mula sa pagkakahiga sa tabi ko. Naupo siya at muli akong sinipat. I tried to speak kahit na mahirap. I can't breathe. Pusal kong nahihirapan, tila may biglang sumasakal sa akin. Hindi ako makahinga. Nawawalan ako ng hangin sa katawan. Oh my God, Benedicto! Puno ng pagkatarantang boses ni Sofia. She then ran to the door. Clarence, please help us. Clarence, we need to bring Benedicto to the hospital. I hear Sofia calling Clarence. Before I lost consciousness, kahit na malabo, I saw a running figure towards me. He then helped me get up. But I am weak. I want to punch him again, but the only thing I did unconsciously was to smile. I smiled because Clarence is there for me. He didn't leave me even if I put all the blame to him. Hindi ako kailanman iniwanan ni Clarence. Nagising akong hindi halos makagalaw, namamanid ang kamay ko at may swerong nakakabit sa kabila. May cast ang kaliwa kong kamao preventing me from moving even my fingers. Buti naman at gising ka na. Pinag-alala mo kaming lahat, Benedicto. I saw Sofia. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko. Look at you, parang hindi na ikaw ang Benedictong kilala ko. Aniyang nakangiti pero may pait ang mga ngiti niyang yon. Hindi pa rin nawawalang lungkot sa mga mata niya. I lost myself. Honest ko. I am not only losing my mind, maging sarili ko. Mapait siyang muling ngumiti. Hinawakan ng kaliwang kamay ko na may sawero. Kung hindi pa ako tinawagan ni Clarence, baka bangkay ka na makita namin, Benedicto. Please, don't do this again. Kung talagang gusto mong makasama at makitang muli si Angelina, you need to keep going. You need to live. Para makita niyang nagdusa ka, mabayaran ng pagdurusa mong pagdurusang ginanas niya. I am not telling you to bury yourself in a sorrow. I am telling you to keep fighting and change, Benedicto. Baguhin mong lalaki na nakita't dahilan na naging pagdurusa ni Angelina. Pagod ako napangiti. Clarence told me everything. Kahit nang ginawa niya, I don't blame him for his actions nor do I blame you for yours. Ang tanging mahalaga ngayon, find her. Ikaw mismo, Benedicto. Ikaw mismo maghabol at maghanap sa kanya. If you need to kneel for her forgiveness, gawin mo. Just find her.